Hello guys, kumusta? So sabi ko mag-vlog ako habang traffic naman baka mawala yung nasa isip ko, yung train of thought. Okay, so naalala ko may nakachat ako yung loyal subscriber ko sa JRA. Sabi niya, "Oh, sir, na-appreciate ko yung mga sinishare mo lalo na tungkol sa depression kasi nag-suffer din ako niyan." Hindi ko lang sabihin yung pinagdaanan niya and ganyan. So nakaka-relate daw siya. Salamat. Okay. So na-appreciate mo yung ginagawa ko. Ako yung sinishare ko, yung mga real events lang din sa buhay ko. Kaya nga maganda na yung channel ko, Adventures, Rizal Adventures. Because I'm more than just guns, I'm more than just camping. Marami pa akong pwedeng i-share. So this time, balik tayo sa depression. Okay, so balikan natin yung nangyari sa akin ng 2018. Na heart attack ako August 10, 2018. Bakit ko hindi makakalimutan? Birthday ng misis ko yun August 10. So nag-birthday kami, nasa ospital ako. So nung pa-discharge na ako kami. So nag-usap kami, sabi ko paano natin babayaran tong ospital? Diba pag nasa Pilipinas ka, yan ang nakakatakot. Paano ka bakit di ka palabasin? So pumunta siya doon sa accounting department, sa cashier. Tapos pagbalik niya, sabi, ito na yung discharge O magkano binayaran natin? Wala pa papadala na lang daw yung bill. Wow! So blessing din yun, no? Natuwa naman ako. Doon namin na-appreciate na dito pala sa Amerika, ililigtas nila yung buhay mo muna, saka ka na problema sa bayad. Hindi ka tulad sa Pilipinas. I'm not comparing na para mapasama, pero it is what it is. Ganun talaga para makita niyo yung difference. Kasi marami rin naman nagbabash sa healthcare ng Amerika. Ito real scenario, real events. So, yun sa ibibil na lang daw. Tapos, basta ang goal nila is mapagaling ka. So, makalabas ka ng ospital. Hindi ka tulad sa iba na the more na magtagal ka sa ospital, mas masaya sila kasi malaki babayaran mo. Ito, gusto nila makaalis ka agad. Makalakad ka, makabalik ka back to normal. So, ayun nga, blessing yun kasi wala kami binayaran. Actually, nung dumating na yung bill, maliit lang siya, tapos nabayaran din namin kasi nga may GoFundMe kami. Hindi naman ganun kalakihan din. So, ayun, after 1 month, nagpa-check up nga ako doon sa cardiologist ko. Kasama ko yung misis ko. Depressed ako noon. Doon na nag-kick in yung depression Yung gumaling ka physically, pero yung mental state mo, mentally, hindi ka pa magaling. Mas matagal gumaling yung yung matagal. Yung katawan, magaling na, kaya mo na mag-basketball, kaya mo na tumakbo, pero dito, hindi ka pa magaling. Lulungkot ka, wala kang makitang reason para maging masaya, no? And kung ganun lahat ng depression, no? Kasi never pumasok sa isip ko na mag self-delete, hindi pumasok It's just that depressed ako, ayaw kong kumilos, wala akong pakialam. Kahit magunaw ang buong mundo, dito lang ako. Wala akong reaction kahit bigyan mo ako ng kung ano-ano. Kaya nga yung miss ko, kahit binibigay sa akin, hindi naman ako natutuwa. Sabi niya, nung bagong labas nga pala kami ng ospital, no? Nung paglabas ng ospital, kasi siya nag-drive payat-payat ko na. Nanghihina pa ako. Sabi niya, anong gusto mong gawin? Sabi ko, dali mo ako sa beach. 2 weeks ako sa ospital claustrophobic ako Anyway, so ayun, yun nga na-mention ko rin na binigyan ako ng option ng doktor kung bibigyan niya ako, magpe-prescribe siya ng antidepressants. Natakot ako kasi sabi ko nga, ayokong magmarka sa akin na nag-take ako niyan, no? Yung mga tipong pag may ginawa ka mali, ito, titingnan natin record nito si Jason. Kaya niya pala kasi nagtitake yan ng ganitong gamot. Bakit nyo binayagang magbaril yan? Magkaroon ng baril, nagtitake pala yan. Mahirap yung mga ganun So, sabi ko, okay, I'll do this the natural way. So nag-research ako sa internet
paano mo lalabanan yung depression na natural lang. In a quarter mile, turn right onto Beckendorf Road. Manood ka lang daw ng mga nakakatawang movies, ganun. Yan nga ginawa ko, nanood ako pero hindi pa rin natatawa, hindi ako natutuwa. Tapos ang pinakamaganda yatang advice sa internet is you need to keep moving. Kailangan mong gumalaw. Turn right onto Beckendorf Road. Ano? Ibig sabihin kailangan may gagawin ka, hindi pwede na stationary ka lang. Totoo yung an idle mind is the workshop Continue for 1.5 of the miles. devil. Pag wala kang ginagawa, lalo kang madedepress kasi kung ano papasok sa isip mo. Pero pag busy ka, makakalimutan mo yung depression. May bubuting tingin ka, may aayusin ka sa bahay, mga ganon. Or yung mga chores na dapat mong gawin. Kailangan may gawin ka talaga. Yun ang pinaka the best na advice na masishare ko kasi yun ang effective sa akin. And isa pa pala, yung kailangan you need to talk about it. Kailangan may makausap ka eh. Kailangan mailabas mo yung mga naglalaro sa isip mo eh. No? Kailangan mo ilabas. Ayun, napaglalabasan ko nun yung misis ko. I think mas naging close nga kami. Kasi dati, hindi kami nag-uusap ng mga ganun. No, yung mga feelings. May ubo pa ako, sorry. So yun yung nangyari. So 1 month later, bumalik ako sa kanya, follow-up check-up. Hindi ko nakasama yung misis ko. So sabi ko sa doktor, Doctor, I'm not depressed anymore. Sabi niya, obviously because you're here alone, you're not with your wife anymore. Ganun pala yun, no? Pagka-depressed ka, may kasama ka. Kasi hindi mo kaya hindi mo kaya mag-drive, hindi mo kaya, wala kang pakialam eh. Pero pag gano'n, kaya mo na mag-isa lang talaga ako. Inausap ko si doktor. Excuse me, may ubo pa ako. So ayun yung depression. Nakalimutan ko palang insert, no? Nung pala, hindi pala 1 month after yun, a few months after yung nawala na yung depression. Pero nung depressed pa ako, so August, sorry nagkamali ako ng sequence. Nung August ako na aksidente, yung tatay ko namatay naman September. So pinagpilitan ko talaga na umuwi. Kailangan ko talaga umuwi. Kailangan ko makita si daddy bago siya libing. Pero siguro dahil meron din kaming meron din kami man tawag doon. May unsettled na difference siguro na father-son relationship. Parang gano'n. Na kahit patay na siya, kailangan mo pa rin sabihin sa kanya, di ba? Yung mga hindi mo nasabi. Parang gano'n. So yung misis ko nag-aalala kasi post-op ako eh. Sa puso, di ba? Tapos babiyahe ako mag-isa. Hindi siya pwedeng sumama. Then turn left. Yan, hindi siya makasama kasi may trabaho, tsaka may pasok yung mga bata, no? No? Tsaka biglaan kasi pagkamatay ni daddy. Imagine niyo nung August 10, just 2 weeks nasa ospital ako. Sabi nila chinat daw ako ni daddy sa video call na gumising na daw ako, mga gano'n, nakakausap daw ako. Tapos 1 month after na gumaling ako, siya naman ang nawala. Sabi nila baka hinintay ka lang na gumaling eh. No. Pero ayun nga, tapusin nga na to. No, nag-decide ako na umuwi, wala akong takot eh. Yung misis ko takot na takot, yung pamilya ko sa Pilipinas takot na takot. Baka daw kung anong mangyari sa akin sa layover o sa aeroplano, sabihin nasa taas ka, no? Tapos magkaroon ka ng heart emergency, anong mangyayari? Tegi ka. Kasi walang doktor. Saan ka maghanap ng doktor kung nasa aeroplano ka? Pero at that time, hindi ko naisip yun eh. Sabi ko, kailangan lang umuwi eh. Hindi ko iniisip eh. Kasi pag iniisip mo, lalo ka lang matatakot eh. No? Tapos ang layover ko pa, Atlanta, okay lang yun, Amerika pa rin. Yung pangalawa kasi Japan, sabi ko, bihira nag-i-English. Pati mga sign doon, Anyway, nalampasan ko naman yun. Biyahe ako mag-isa. Sinundo ako ng pamangkin ko sa airport. Tapos diretso na kami sa Burol. And then nung nandun ako sa Pilipinas,
yung pamilya ko, mga kapatid ko, no? Tsaka nanay ko. Iniestima nila ako, they're trying to lighten me up. Kasi siguro nakita nila sa itsura ko na depressed ako. Makikita mo sa tao eh. Yung aura, the way you move. Sabi gusto nila gusto nila ako ipasyal. I think nakatulong din eh. Dinala ako sa beach, yan sa Batangas. Mga ganoon, mga biruan. Basta kailangan mo lang talaga may makakausap ka eh. Wala kakausap, kwentuhan, mga tawanan, yan ganoon. So at least it helps siguro. Kaya yan sinasabi pagka meron kang support system, 'di ba? Malaking tulong 'yan eh. Malaking tulong. Hindi ko pa na-insert ng papunta ako sa airport, no? Yung dati kong kaibigan na veteran, nag-insist siya na ihatid niya ako. Andali. Nag-insist siya na ihatid niya ako. Sabi ko, hindi, kaya ko na yan. Kaya ka. Si Alin na hindi, pinagpilitan talaga niya. I think naramdaman niya eh na kailangan ko ng tulong. Kasi siguro, nasa itsura ko, na-depress ako eh. Yan nga yung sabi ng doktor ko, di ba? Nasa itsura ko daw. Pinagpilitan niya. Tapos nung nagdadrive na nga kami papunta sa airport, awkward kasi ang hirap para sa lalaki na mag-open up na, uy, alam mo, may nararamdaman ako. Nalulungkot ako. Hindi ginagawa ng mga lalaki yan eh. Para bang corny, no? Corny para sa ating mga lalaki yung mag-open up ka basta-basta. Mahirap mag-open up eh. Pero yeah, tahimik lang kami, nagda-drive kami, madaling araw yun eh. Papunta sa airport, sa George Bush Intercontinental Airport. Pero for some reason, I gathered the strength na sabihin sa kanya na, sabi ko, I think may pinagdadaanan ako. And dun nagets niya na. Hindi ko na kailangan magpaliwanag. Sabi niya, alam ko, kitang-kita ako. Ganyan yung mga pinagdaanan ng mga kasamahan ko, yung mga veterans din sa trabaho. Ganyan. And wag mong gagayahin yung ginawa ng iba. Ayun, nagkaintindihan ako. Sabi niya sa akin, matigas pa yung pagkakasalita niya eh. No matter what you do, sabi niya, wag ka magpapatalo dyan. You need to find a way. Yung mga ganong usapan na hindi niya na kailangan ispelingin sa akin ano yung ibig sabihin nun. I know. Siguro nag-aalala din siya na baka nakakaisip ako ng gumawa ng masama. Pero hindi naman. So anyway, yun nga nangyari, dumating na ako sa Pilipinas. And I think nakatulong yun. Yung pasyal. Yung nung binok nga ako ng misis ko pala pa Manila eh. Tinatanong niya ako kung gaano katagal daw ako mag-stay. Kasi usually pag nagbabakasyon kami diyan 3 weeks lang. Ginawa niyang 1 month kasi alam niya daw nalulungkot ako, baka daw yun nga maging masaya ako pagkasama ko yung pamilya ko. Yung mga kapatid ko nga sa nanay. Kaya in-extend niya. No. Yun, I think nakatulong yun. Kaya ako na-mention naman to, yung misis ko naman kagabi, no? Kaya gusto kong balikan yung depression, usapang depression. Yung misis ko kagabi, nasa baba ako sa salas. Nagko-computer ako. Bilang nag-chat sa akin sa Messenger, nasa taas siya sa second floor. Nag-send siya sa akin ng video ng road trip sa Washington. Sabi ko, hindi na tayo makapag road trip kasi nga busy na ngayon. Parehas na kami nagtatrabaho. Tapos nag-message siya, sabi niya nalulungkot daw siya. Sabi ko, bakit na naman? Reaction ng mga lalaki. Bakit ka na malulungkot? Sabi niya, dahil daw problema. Sabay-sabay na sira aircon, sira washing machine. Nasira yung washing machine namin the other day. Tapos na-overwhelm siya eh. Sabi niya, paano pag nasira yung bubong? Doon sa Pilipinas, unlike sa Pilipinas dito, kasi yung bubong dito hindi permanent. Kailangan palitan mo yan every so many years. Depende, every 7 years, every 10 years, every 15 years. Sa amin, 16 years na eh. June na magpalit eh. Ganyan sabi niya, parang na-overwhelm siya sa dami ng gastos, sa dami ng mga ganyan, mga loans, yung student loan niya, yung utang.
Tapos may sinasuggest ng solusyon na hindi solusyon eh. Labi ko, pag ginawa mo yan, lalo tayo mababaon sa utang. Wag mong gagawin yan. Okay? Tapos, tinigil ko na yung usapan namin. Hindi na ako sumagot. Doon lang siya sa second floor. Hindi na ako sumagot. Kasi ayoko nang entertainin yung ano niya eh. Yung mga maling thoughts sa isip niya eh. No? So, hindi na ako sumagot. Tapos kanina, bago siya umalis, sinabihan ko siya eh. Sabi ko, ang hirap kasama sa buhay yung mga ganyang ano, mentality. Yung mga tipong gusto mo pang lumaban sa hirap ng buhay, tapos yung kasama mo gusto nang sumuko. Ang hirap. Tapos ngayon, nung dumating siya ng hapon, iba na yung aura niya. Mas masaya na siya. No? Mararamdaman mo sa tao yung boses pa lang eh. Tapos yung aura. I think napaka-importante. Kaya gusto ko to i-share kasi na-realize ko napaka-importante talaga na pag ikaw dumadaan sa ganyan, sa depression, yung may makausap ka lang eh. Siguro naghahanap ka lang ng may mapaglabasan ng sama ng loob eh. No, yun napaka-importante noon. And hindi lahat merong ganong privilege na may kasama na mapagsabihan ng or minsan kahit may kasama ka nga, 'di ba, mahirap i-open up yung mga ganyan topic. Sensitive topic. Kasi emotions yan eh. Pero doon ko na-realize eh. Kasi nung pagdating niya, medyo iba na yung tono ng boses niya. Masaya na siya. Nag-iba na. Nag 360 na agad. So, tas balikan ko naman yung a few weeks ago, may nakachat ako dun sa kaibigan ko dun sa Vladimir. Pag-usapan namin na wala daw silang anak. Nag-usap kami. Baka kasi naghanap lang sila ng yung outlet na makakausap. 'Di ba? Sabi ko nga, biro ko nga sa kanya eh. At least ako, malayo ako diyan, no? Hindi mo ako makakasalubong sa daan, 'di ba? Kasi awkward minsan, 'di ba? Yung nag-open up ka, tapos araw-araw mo makikita, awkward 'yun eh, 'di ba? Paano pag magaling ka na, 'di ba? Ayaw mo nang pag-usapan 'yun, tapos masasalubong mo na naman. Awkward. Kaya minsan mas maganda pa maipag-usap, mag-open up sa nasa malayo. Out of the blue. So, expect ka na may tumawag, no? Hello? Alam mo, nalulungkot ako eh. Hindi. Nakakatakot naman yung ganun. Anyway, so yun guys, no? Usapang depression. Napaka-importante talaga. Siguro number one solution is kailangan ilabas mo lang and kailangan may mapagsabihan ka. Hindi ka naman talaga, pag ikaw nag-open up sa tao, hindi ka naman talaga nag-aanap ng solusyon eh. Kailangan mo lang mag-unload. Parang ganun. Mag-unload ng emotions mo eh. Kasi tinatago mo lahat 'yan, di ba? Saan mo ilalabas? Hindi mo naman yan basta mailabas kahit kanino, no? So doon sa mapagkakatiwalaan mo, mas maganda mag-unload. And it helps. Nakita ko yung one day difference eh. No? Yung sa misis. Siguro ako ganun din ako dati. No? Pero yun nga pag sa mga lalaki kasi mahirap mag-usap ng mga ganyan topics. Lalo na pag parehas kayong lalaki. Drive lang kami gano'n. Gusto ko talaga maglabas sa kanya na sa loobin eh. Kaso corny. Anyway, so ayun guys. Hopefully may natutunan kayo sa shinare ko, no? Doon sa mga nag-undergo ng similar situation. Kailangan mo lang maglabas din ng ng saloobin. And don't make decisions when you're heightened in emotion, like either you're angry or you're sad. Huwag kang magdidesisyon kasi clouded yan. Clouded. Hindi ka nakapag-isip ng tama. Kaya nga minsan may maganda na pinagsasabihan ka kasi meron kang second opinion eh. Na siya clear ang mind niya. 'Di ba? So ayun. No, so hopefully nakatulong kasi sabi ko pa sa misis ko kanina pala. Sabi ko, ikaw kasi, ang bilis mong ma-depress eh. Ganyan. Sabi niya, ikaw, hindi ka na-depress? Sabi ko, hindi. Pero nagsisinungaling ako nun. Minsan gusto ko na ma-depress. Pag mag-asawa kayo o mag-girlfriend, boyfriend, basta may partner kayo, minsan kahit nalulungkot o nade-depress ka, hindi mo pwedeng ipakita eh. Kasi, kailangan mo magpanggap na ikaw yung malakas. Hindi pwedeng dalawa kayo na bibigay eh. Sa'yo nga kukuha ng lakas eh, tapos ikaw depressed din. Ano mangyayari sa inyo? Wala. 'Di ba? And then
Sinabi ko sa kanya, hindi mo kasi nakikita yung mga silver linings na yung mga malilit na bagay eh. Yung mga small wins, dapat i-cherish mo yan. Huwag mo isipin na lahat puro problema. 'Di ba? O sabi ko sa iyo, sabi ko sa kanya, kinukuwento ko sa kanya, may challenge ngayon sa DoorDash, no? Akala ko hindi ko ma-reach yung goal, yung target, yung bonus. Ngayon, kailangan ko na lang 19 delivery. Meron pa ako 1 day bukas, kaya ko na yan. Meron pa ako ngayong gabi. Na may mga ganung bagay. Tapos kanina, bago ako lumabas pala, sabi ng misis ko, mga 5:30, huwag ka munang lumabas, ang init. Sobrang init, 100 degrees, 101, mga ganun. Hindi, lumabas pa rin ako. Tapos nung pag-pick up ko dun sa first pick up ko na order, tinignan ko yung messages ko. May nag-message sa akin na viewer ko sa JRA channel. Sabi niya, sir, pinapanood kita palagi, ganyan, nabanggit mo na na magbe-birthday ka na, sabi, baka pwede kitang bigyan ng yung small token or what, kahit pambili ng bala, ganyan, mga joke niya. Sabi ko, wow, thank you, no? You made my day. Yung mga malilit na bagay na gano'n, talagang kung ako na-appreciate ko mga small wins. I mean, nakakita na ako ng mga tao na para sumaya sila, kailangan meron silang mansion, kailangan meron kang Ferrari, kailangan makapag-trip to Europe. Ay nako, mahirap yan. Mahirap yan. Habang buhay kang magiging depressed yan kung yan ang pamantayan mo ng happiness. So tandaan nyo, yung na-realize ko sa magpi-51 years na ako dito sa mundo, no? Hindi ko rin alam kung saan ko ito nakuha If you find good in everything, you will forever be happy. Doon ko na-realize, ngayon nga, na-appreciate ko pag maganda yung weather. Tutuwa na rin ako Na-appreciate ko pag may namimit ako na mga tao na mabubuti yung kalooban. Nakakatuwa yun. Because sometimes, rare na yung mababait na tao ngayon. Anyway, mahaba na tong video na to. Hopefully, may nakuha kayo sa shinare ko, no? My goal is to share my experience, to uplift people, lalo yung mga dumaan din sa pinagdaanan ko, no, na depression, one way or another. Ibang pamamaraan, ibang reason, pero depression pa rin yung kalungkutan. So with that, tapusin ko na to. Let me know what you think. See you next time. Bye.